Bago ka dahil, kumain, magtanong ka muna. Oo, magtatanong na ako. Bakit nga ba ang mga tao, katulad mo, Attorney Reggie, katulad mo, katulad natin, tayo mga tao. Kala ko, immoral ako. Bakit ba tayo patuloy na gumagawa ng mga immoral na bagay o immorality? Siyempre, ang sagot niyan ay si Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Kaya po ang tao gumagawa ng immoralidad dahil hindi kumikilala sa Diyos. Yun po ang pangunahing dahilan ng immoralidad sa tao, yung hindi pagkilala sa Diyos. Basahin natin po ang Roma 1:28. At palibhasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos, Sister Luz. Opo. Ano? Hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, ay ano nangyari? Ay ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat. Alin-alin yun? Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian. Kaya pala ang tao hindi kumikilala sa Diyos. Kaya pala ang tao ay gumagawa ng immoralidad kasi hindi sila kumikilala sa Diyos. Yun ang sabi ni Pablo Hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng kalikuan, kasamaan, kasakiman, kahalayan, kapanaghilian, pagpatay, pagtatalo, pagdaraya, kasamaan, mapag-upasala, mga mapanirampuri, napopuot sa Diyos, manlalait, mga palalo, mapagmapuri, mga ngatha ng kasamaan, mga demandang fabricated, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Yan po ang dahil ng lahat ng immoralidad sa mundo, yung hindi pagkilala sa Diyos. Meron man silang Diyos sa bunganga lang. Tito 1:16 ay nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Yan ang sabi ni San Pablo. Nagpapanggap lang sila sa bunganga. May Diyos man sila sa bunganga lang, pero sa pagkatao, sa puso, sa gawain wala. Yan po ang dahil niyan, kapatid. Maraming salamat, Brother Eli Soriano, the most sensible preacher of our time, para syempre sa ating Biblically Speaking. And of course, meron tayong gustong batiin ng happy birthday! Happy birthday! Susunod na po ang Get Straight with the Rason. Bukas, God willing, samahan niyo po muli kaming salubungin na may ngiti ang isang panibagong umaga at sabay-sabay tayong bumati ng isang Good Morning, Kuya!